Hello mga kachawiks. Nandito tayo ngayon sa Lapu-Lapu Mactan Shrine. Ang Mactan Shrine sa Punta Ingenio, Mactan Island, Cebu, Philippines ay kung saan nangyari ang labanan sa pagitan ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan at chieftain ng Mactan Island na si Lapu-Lapu. Ay talagang binibisita ng mga turista ang lugar na ito upang makita ang sikat na site na sinasabing labanan ng Mactan. Ang Mactan Shrine sa Mactan Island, Cebu ay isang makasaysayang lugar at simbolo ng paglaban ng mga tao sa Cebu laban sa dayuhang dominasyon. Dito din natin makita ang rebulto ni Lapu-Lapu o Lapu-Lapu Monument at monumento ni Magellan. Na talagang di natin mapagkaila na marami talagang mga tao pumupunta dito tulad ng batang ito na naabutan pa namin na naglalaro na may daladalang espada dahil talagang iniidolo pa nito ang ating bayani na si Lapu-Lapu. Kahit sino naman talaga mga kachawiks ay talagang mai-inspire pag nalaman ang story ng ating bayaning si Lapu-Lapu. At hindi lang yan, dahil sa makasaysayan ang lugar na ito sa Mactan, ay ang numero uno na pumupunta dito ay ang mga estudyante. Dahil bukod dito sa magandang pahingahan, ay maganda rin itong pag-insayuhan ng palabas sa eskwelahan. Pero nakapamangha sa akin ay ang mga estudyanteng ito na nag-ensayo ng makasaysayang labanan dito sa Mactan Shrine. At dito mga kachawiks, habang nanonood ako, ay talagang nadamag-dama ko ang kasiyahan ng mga batang ito habang nag-iensayo. Sino ba namang taong hindi matutuwa at malilibang sa mga batang ito na matyaga at masipag na ginagawa ang kanilang ensayo? Sarap panoorin mga kachawiks na kahit nasa pag-arte na matutumba na ay di pa rin nag-atubili na madumihan ang damit para lang na maipakita na pursige talaga ang mga batang ito na magaya ang makasaysayang labanan dito sa Mactan Shrine. Biruin mo mga kachawiks, ilang oras na sila dito nag-iensayo at anong oras pa sa ngayon na masakit pa talaga ang init pero hindi nila iniinda at talagang masaya pa sila sa kanilang mga ginagawa. At eto na mga kachawiks, sino nga ba si Lapu-Lapu? Si Lapu-Lapu ay nakilala noong 1521, isang dato sa pulo ng Mactan, isang pulo sa Cebu, Pilipinas, na nakilala bilang pinakaunang katutubo ng kapuluan na lumalaban sa pananakop ng mga Kastila. Siya ang dahilan sa pagkamatay ng manlalakbay na si Ferdinand Magellan. Siya ang itinuturing bilang pinakaunang bayaning Pilipino. Siya ay isang native Muslim sa Mactan at isang representative of the Sultan of Sulu. Siya rin ang pinakaunang katutubong Bisayan Muslim na pinuno. At sino naman si Ferdinand Magellan? Ferdinand Magellan ay pinanganak noong February 4, 1480 sa Sabrosa, Portugal. Isang eksplorador na Portuges na naglalayag para sa Espanya. Siya rin ang kauna-unahang nakapaglayag mula sa Europa pakanluran patungong Asya at ang unang Europeo na nakatawid ng karagatan Pasipiko. Siya rin ang namumuno ng unang ekspedisyon para sa sirkumnabigasyon ng daigdig at napatay siya nito ni Lapu-Lapu noong April 27, 1521 sa edad na 41. Ang Magellan Shrine ay isang malaking memory tower na itinayo noong 1866 bilang paggalang sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Ang lugar ay pinaniniwalaan na ang site kung saan napatay si Magellan sa 1521 labanan ng Mactan. Si Ferdinand Magellan ay naging matagumpay sa pagdala ng Kristyanismo sa mga mamamayan ng Cebu. Mula noon tumawid din siya sa dagat upang maabot ang Mactan Island sa pag-asa na maikalat ang pananampalatayang Kristiyano sa lugar. Pero bago maabot ang dalampasigan, napatay si Magellan kasama ang kanyang mga Kristiyanong sundalo ng tagapangulo ng Mactan Island na si Lapu-Lapu na may sandatang mga espada at kalasag para sa labanan ng supremacy at kalayaan noong April 27, 1521. Kaya ang labanan kalaunan ay kinilala bilang makasaysayang labanan ng Mactan Island. So mga kachawiks, ito na yung bagong renovation ng Mactan Shrine na meron silang bagong palikuran.
At meron din silang ipinatayo na bagong tindahan pero hindi pa ito tapos at dito ililipat ang mga nagtitinda ng mga souvenirs. So ito yung original area mga kachawis kung gusto nyong bumili ng mga souvenirs. Tara, tingnan natin. Tingnan nyo naman mga kachawiks, nakakamangha talaga ang mga made of local dito ng pang souvenirs. Tulad ng mga shells na ito, yung bag na tinitingnan ni Chow Chow, at kung ano-ano pa na pwede ma-recycle at maibibenta dito para gawing souvenirs. Maraming pagpipilian dito mga kachawiks, mura at swak na swak sa budget nyo. Kahit nga yung mga ibang lahi dito mga kachawiks ay talagang hindi pinapalagpas at bumibili para maiuwi sila madala sa kanilang bansa. Hindi lang po mga souvenirs ang magaganda dito, pati na rin po ang mga tindera ay mababait at napaka-entertaining. Meron din pong makukulay na gitara dito at meron din pagpipilian ng mga summer dress katulad nito. At dito, bigla kong nakita, ito daw yung pampaswerte sa bahay na itatapat mo lang sa pintuan. At ang sa tabi nito ay yung murang t-shirt lang na may markang I Love Cebu na sa halagang 120 lang ay makakabili ka na at ito yung gustong-gustong suotin ng mga turista pag namamasyal dito sa Cebu. At eto mga kachawiks, ipapakita na lang namin sa inyo lahat ng mga display dito para magka-idea kayo kung anong bibilhin nyo sa pagpunta ninyo dito. Pero mga isang saglit lang ay mayroong natipuhan si Chow Chow at hindi na siya nagdalawang isip at binili na kaagad niya ito. So ayun mga kachawiks, natapos na rin natin malibot itong Mactan Shrine dito sa Lapu-Lapu. Kaya hanggang dito lang muna po ang ating video sa ngayon. Hanggang sa muli po, kita-kits sa susunod. Paalam!